stand with Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Marami pong nagtataka kung bakit napakatinding pagmamahal ang pinapakita ng mga Pilipino kay Tatay Digong. Well, ang hindi po nila alam, hindi naman po ito dahil sa pagkatao lamang ni Tatay Digong. Kung hindi, ito po ay dahil nanirahan po tayo, nabuhay tayo ng 6 na taon kay Tatay Digong at ngayon, nakita natin ang diferensya matapos ang 3 taon ng Marcos Jr. i.e. Bangag. Kung dati-rati po, tinanghal ang ating ekonomiya na isa sa pinakamalago, hindi lang sa Asia, kung hindi sa buong mundo, ngayon, kinikilala bilang isa sa pinakapalpak na ekonomiya sa buong mundo. Kung dati po, ang ating mga komunidad, tahimik, mapayapa, ngayon, binansagan na po ang Maynila, pinakadelikado sa mga turista sa buong daigdig. Kung dati-rati po, ang presyo ng bigas, nabibili pa ng mga mahihirap, ngayon, naipako po sa tubig at sa hangin ang pangako na 20 pesos na bigas. Nagbebenta raw po sila ng 20 pesos na bigas. Ang bili po nila 33 pesos, sinasubsidize galing po sa pera ng kaban ng taong bayan. Ayun po. And yet, ginagawa po nila ito para masabi nila na nagkaroon ng katuparan ang kanilang pangako na magbebenta ng 20 pesos na bigas, pero ang totoo, pang-eleksyon lang po. Correct. Sana araw-araw ay eleksyon sa Pilipinas. Yes. Hindi po natin minamahal ang Presidente Duterte dahil siya ay Presidente Duterte lamang. Nakita po natin na po pwede palang maglingkod ang isang Pilipino na hindi magpapayaman sa posisyon. Ako po, tumatayong testigo. Kailan ko lang po, buwan ng Hulyo, bago ko umalis ng Pilipinas ng Setyembre, na nakita ang pamamahay ni Tatay Digong. Nung nakita ko po ang bahay niya sa Davao, nagulat po ako. May halong gulat at awa dahil naniniwala po ako na isang dating presidente, kinakailangan naman komportable ang tahanan. Ang nakita ko po, siguro 200 square meters. Ang tawag ko, bahay kalapati dahil literally, yung second floor, yun po ang kanyang kwarto. Ang balita ko po, marami mga bilyonaryong pumunta sa kanyang tahanan at nagsabi sa kanyang aide, bumili kayo ng kahit sang bahay na gusto niya sa Forbes Park, sa Green Hills, sa Corinthian Gardens, ako magbabayad. Pero ang sabi ni Tatay Digong, hindi, dito po ako sa aking tahanan dahil ako po itong aking tahanan. Nagulat po talaga ako at medyo na-guilty dahil laking hamak namang ganda yung tahanan ko sa tahanan ni Tatay Digong na naging presidente na. Kaya nga po, nung siya'y kinidnap at dinala sa Dahig, dito po sa Dahig, napakadaming mga Pilipino ang lumabas sa kanilang mga tahanan at ngayon patuloy na nagpapakita sa kanilang pagmamahal kay Tatay Digong. At dahil po, kasama po kayo dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Alright. Ang sabi po nila, pag-usapan natin, ang pagiging leader. Well, yun nga po talaga ang issue. Lalong napamahal ang Tatay Digong nang nakita natin kung anong klaseng leader ang Dugong Marcos. Isa po ako sa mga nabudol. Ang sabi ko, yung kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Yung pala po, genetic po talaga. Genetic sa kanila na magnakaw. Genetic sa kanila na manupil ng karapatang pantao. Genetic sa kanila na mag-party-party habang ang sambayan ng Pilipino ay naghihirap. Ngayon po, pinakamatindi ang pagkagutom mula nung panahon ng COVID. Ngayon po,
52% ang lahat ng Pilipino ay nagsasabi sila'y nakaranas ng kagutuman. Ang record po na pinakamataas na self-rated poverty, Disyembre ng nakalipas sa taon, 62%. And yet, ang tawag nila dyan, bagong Pilipinas, bagong pagkagutom. Malaki pong papel ang ginagampan ng mga Pilipino dito sa Europa. Dahil ako po, nung ako po ay nakapag-aral dito sa Inglaterra, ako po ay diabetiko, at nagkaroon po ako ng karanasan doon sa universal healthcare na tinatawag. Nasyak ako nang ako'y kumuha ng gamot ko para sa diabetes, libre. Nung aking mga blood test, libre. At ngayon nandito ako sa Netherlands, lahat ng gamot ko na ang halaga sa Pilipinas ay hindi bumababa sa 50,000, libre. Kaya nga po nung tayo nagkaroon ng pagkakataon na magnilbihan sa Kongreso, kinopya ko po word for word yung batas sa UK. Ang problema, yung staff ko tamad, hindi man lang pinalitan yung ministry ng Department of Health. Verbatim ang kanyang kinopya dun sa UK National Health Service Law. Ano pong nangyari? Well, naisabatas po natin ang universal healthcare, pero wala pong libreng gamot. Sa katunayan, dumating po yung kaibigan kong si Chris Schneider. Siya po isang missionary ang tawag ay missionaries ng Asia's to, servants to Asia's urban poor. At siya po nagsabi sa akin, bagamat meron ka ng universal healthcare law, wala man lang libreng glucophage, yung tabletas para sa diabetes sa siyudad ng Caloocan. Nagtataka po ako, bakit ganyan? Naisabatas na, wala pa rin yung libreng gamot. Ngayon po nalaman natin kung anong ginawa nila. Linipat pala nila ang pondo ng PhilHealth na kalaan para sa mga mahihirap, para hindi na mamatay dahil sa kahirapan, ipinondo sa mga tulay at sa kalsada kung saan kumikita sila ng tongpats na 50%. Yan po ang bagong Pilipinas. Ano pa pong nangyari? Napakadami pong proyekto na itinigil na ngayon dahil ang sabi nila, proyekto yan ng Duterte administration. Ang build, ang sabi ng Marcos Jr., 5,500 flood control projects. Anong nangyari nung panahon ng tag-ulan? Lumangoy na palang lawa ang buong Metro Manila, daig pa ngayon ang Netherlands sa pagbaha. Yan po ang bagong Pilipinas. Kaya dun sa mga dayuhan na nagtataka kung bakit sa lahat ng putik na binato nila kay Duterte, bakit ang dami pa rin nagmamahal sa kanya? Dahil nung panahon po ni Duterte, nakita po namin ginamit ang pondo ng gobyerno para sa tunay na infrastruktura. At ako po, tumatayong testigo, pag meron palang amoy ng korupsyon, sibak, sibak, sibak. Pero ngayon po, lantaran muli ang korupsyon, lantaran muli ang smuggling at ang mga nadadawin kapamilya mismo ni Marcos Jr. Kaya nga pong sinasabi ko, genetic ang pagnanakaw sa dugong Marcos. Ang papel niyo po, dahil kayo po nakatira dito sa Europa, alam niyo po na ang gobyerno dapat nagbibigay serbisyo sa mga mamamayan. Yung ating batas na kayo po ay nakikinabang din na universal healthcare, dapat mapatupad ng tama. Dapat lahat ng Pilipino, libreng gamot, libreng paggamot, gaya ng naging kabahagi ng buhay ninyo dito sa Europa. Ang edukasyon, dapat libre din para sa mga mamamayan. Isinulong na po natin ang libreng tuition sa state universities and colleges. Pero ang katotohanan po, wala naman tayong sapat na state universities and colleges para sa ating mga mag-aaral. Sinulong na po natin ang libreng irigasyon sa suporta ni Tatay Digong para sa mga maliliit na magsasaka. Ang problema, 50% lang po ng ating kabukiran ang merong patubig. Kinakailangan 100%. And yet, bagamat alam natin na hindi pa po tapos ang misyon para itaas ang antas sa kabuhayan ng mga Pilipino,
ano pong nangyayari ngayon sa Pilipinas. Biyahe dito, biyahe doon, meron daw investments, wala naman tayong nakikita kahit anong karagdagang trabaho, at bagamat sila ay nagyayabang na sangkatutakang nangako mangangapitan sa atin, patuloy po ang kawalan ng trabaho at kabuhayan. So ngayon po nagtitipon-tipon tayo, hindi lamang dahil dun sa tao na ang pangalan ay Rody Duterte. Nagtitipon-tipon po tayo dahil nung minsan napatunayan natin na meron talagang po pwede palang maging presidente na maglilingkod ng tama, hindi magnanakaw, magbibigay ng kapayapaan, at nagbigay ng bagong diskubring dangal sa lahat ng Pilipino. Ngayon po tayo taas noo na nagsasabi, kami ay Pilipino. Naiinip na po ako at 45 days na pong nakakalipas, nakakulong pa rin ang Tatay Digong. Kaya nga po ngayon, nag-iisip na ako ng kakaibang mga remedyo. Kayo po dito sa Europa at Netherlands, kayo po ay kinagagalak niyong sabihin, kayo ang bastion ng karapatang pantao. Pero bakit ang Tatay Digong kinidnap para madala sa ICC? Hindi sinunod ang Rome Statute na dapat iharap muna sa hukumang lokal na magarantiya ang kanyang karapatang pagtao. Bakit hanggang ngayon nakakulong pa rin sa kulungan ng Netherlands? Bring him home! 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 Ang tanong ko sa mga taga-Netherlands, papayag ba kayong tinatawag ng lupain ng karapatang pantao samantalang isang tao ay nakakulong sa pamamagitan ng iligal na pamamaraan na kidnapping? Kayong mga Pilipino sa Netherlands, papayag ba kayo na manatiling nakakulong ang isang tao na nakidnap? Tama ba yun na iwastong pagkakamali di umano sa pamamagitan ng isa na namang pagkakamali? Tama ba yun? Kaya ano po ang sigaw ng mga Pilipino ngayon dito sa Netherlands at buong Europa? Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Inaanunsyo ko po sa kauna-unang pagkakataon, kukonsulta na po tayo sa mga lokal na abogado dito sa Netherlands para sa kakaiba pang remedyo dahil nababagalan na po tayo sa remedyo sa ICC mismo. Tama o hindi? At titignan na po natin kung talagang epektibo ang tinatawag nilang tratado para i-promote ang karapatang pantao, at titignan natin kung epektibo yung kanilang hukumang tinatawag na European Court for Human Rights para protektahan ang tao na kinidnap at nakakulong ngayon dito sa Europa. At ang ating panawagan hanggang magkaroon ng katuparan, Tatay Digong, Bring him home! Bring him home! Bring him home! muli po, ako'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Kayo po ang nagbibigay lakas kay Tatay Digong na harapin itong pagsubok nito, at sa tingin ko po sa ating paninindigan, mangyayari rin ang ating sigaw, bring Tatay Digong home. Maraming salamat po! Mabuhay po ang mga Pilipino! Mabuhay po si Tatay Digong! Mabuhay po ang susunod na presidente. Sino po yan? Ang tanong, antay pa ba kayo ng 2028? O sino gusto nyo maging presidente bago pa 2028? Ang mga bangag, you are put on notice, bilang na ang araw. Maraming